Maayong gabi mga igsoon. Welcome sa ato ang second night sa atong Revive by His Love nga series. And also katong nagtan-aw sa Facebook Live, welcome sa ato nga seminar. Higala, I believe nga kita na bless sa ato ang first nga night. And I believe kita na ay mga realizations siguro nga atong na-discover nga kinahanglan gyud nato si Kristo sa atong kinabuhi. And so tonight, atong padayunon ang ato ang series sa Revive by His Love. Ang atong topic karong kagabi is heart surgery. Heart surgery. So before ta mo dive in higala sa ato nga pagtuon, magampo sa ta. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, thank you very much sa another nga opportunity nga imong gihatag. And we are so thankful nga ikaw ang mag-provide sa amo og wisdom nga among ma-understand ang mga words nga among madunggan, among matun-an niining mga takna. I pray in a special way nga itago mo ako, O Dios, sa imong nga cross aron ikaw lamang ang makita, mahimo nga sentro sa amo nga pagtuon. We pray for the Holy Spirit nga may mutudlo kanamo nining kagabiuna. Salamat kay sa pagtubag sa ngalan ni Jesus nga prosalamat luwas. Amen. Giremind ta sa song higala nga ang atong lamb is kinsa gani? Si Jesus. Ang atong lamb nga maoy atong substitute, unya mao po'y nagdala sa ato nga mga sins, unya mao pod ang nahimo nga nagbayad sa ato nga mga sala. And so atong nakita nga important si Jesus sa matag usa ka mga makasasala like you and me. Higala karon nga gabi atong sugdan ang atong pagtuon sa usa ka verse nga I believe common ni siya sa ato sa Matthew 10 verse 16, ingon diri, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. Kung imong i-notice dira igala, na ay duha ka mga highlighted words nga akong gi-highlight dira, ang sheep o kining wise as serpents. Kung imong tanaw igala, kini siya nga context actually imong makita nga si Jesus mo'y nagsulti ani nga words dito sa iyang mga disciples. Panahon nga i-send out niya iyang mga disciples sa other nga mga places, ingon siya, kamo akong i-send susama sa unsa? Sa sheep in the midst of wolves. Now, igala ko yung imuha siguro ning tan-awon, imuhang i-analyze, makapangutana siguro ka, nganong gi susama man ni Jesus ang iyahang mga disciples sa usa ka sheep. Unya didto pagyud sa in the midst of wolves. Now kung imong i-versus imuhan ipag-away ning sheep ug wolf, asa may pildi ani? Literally, pildi gyud pirmi ang sheep. Wa gyud ni siya kaya kung imo ni siyang ipagbugno. Pildi gyud ni pirmi ang sheep higala. So ngano kaha ang gigamit sa Ginoo nga analogy nga ang iyang mga disciples iya lang isasama sa usa ka sheep in the midst of wolves sa diha nga sila is-send out niya sa lahi nga mga field. Well, igala, nganong sheep man ang iyang gigamit, nganong dili man lion, nga unta na ay confidence ang mga disciples nga okay, we will go sa lahi nga mga places because ang among master nag-ingon nga we are like lions in the midst of wolves. Pero nganong dili man ing ana ang gigamit sa Dios. Well, igala, ang tubag actually ani is na sa Psalm 23 verse 1, ingon sa Psalm 23 verse 1 which is ato ning common nga mga gi-memorize nga verses. Ingon diri, the Lord is my shepherd, I shall not want. But pasabot igala, ang pinaka success sa mga sheep, sila mahimo nga successful the moment nga sila mo depend sa unsa? Sa shepherd. But pasabot igala, himo sa Ginoo ang usa ka description nga sila susama lang sa usa ka sheep in the midst of wolves kay gusto ipaabot sa Ginoo ngadto kanila nga any success nga ilahang ma-accomplish, any nga success nga ilang ma-acquire sa ilang missionary endeavors, any nga mga success nga ilahang mabat-unan only depends sa ilahang pag-trust sa shepherd. And I believe igala nga kini siya nga words from Jesus wala lang naglatay dito sa mga dalunggan sa mga disciples, but also maupod ni siya nga mga words nga pwede nato ma-apply sa atua nga mga endeavors as a church, as personal nga mga
personal ministries nato sa adlaw-adlaw. We need to depend sa shepherd higala. Kaya ngano, ang pinaka strength lang yun sa sheep is ang magdepend sa shepherd. Ang mupildi sa wolf, dili ang sheep, kundi kinsa, kundi ang shepherd. Subot pa sa batigala, ingon gali ang Bible nga the battle is not ours, but it's His battle. Ang atong fight higala, maupod ang fight sa Ginoo. Ang imuha nga battles, maupod ang battle sa Ginoo. That simply means higala nga sa diha nga ikaw nagmadaugon because you have a powerful God nga maoy naghatag og victory ngadto kanato sa matag usa. Gani ingon ang Biblia sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Gusto ipabot sa Ginoo higala sa iyang mga disciples and even sa atong time karon nga dapat dependenta kanunay sa Dios, dependenta kanunay sa tanan nato nga mga plano ngadto kaniya aron mahimo ta nga successful sa atoa nga endeavors sa bisan unsa nga mga activities nga atong ginahimo. Ang atong strength higala dapat magdepend sa atoang manluluwa, sa atong great shepherd. So ato nakita nga ang reason nga nung sheep ang gigamit sa Ginoo because simply gusto niya nga magdepend ang iyang mga workers sa iyaha. Pero ay kadua diri gala ato makita nga gi-describe pud sa Ginoo ang iyang mga disciples nga dapat sila mahimo nga wise serpents or wise as serpents. Well, kung mutok ganit tawag serpents sa Biblia, unsa ang atong first nga mahuna-hunaan kung kinsa ang nagpasimbolo sa serpents sa Bible? Well, we could say nga kana siya si kinsa? Si Satan. Well, ato na nakita sa Genesis chapter 3 nga si Satan ang naa dito sa tree of knowledge of good and evil nga mo'y nagtintal kang o nagdeceive kang Eve. Pero atong tanawon higala kay ang gi-describe diya sa serpent nga gihimo nga description sa Ginoo sa mga disciples is wise serpents or wise as serpents. So atong tanawon higala, ang pangutana siguro nato kung siguro si Satan na siya, kay kung imo tanawon ang verse, pwede nimo siya ma-understand nga but ba pasabot gi-recommend ni Jesus si Satan nga mahimo nga wise sa mga disciples? Gihimo ba ni Jesus nga ang mga disciples gi-recommend nga awatan niyo si Satan? Wala tong tanawon karon higala kung si Satan ba is usa ka wise. Si Satan ba usa ka wise according sa Bible? Wala tong tanawon. Na ako ihatag ng mga verses higala mahitungod kung unsa ang wise biblically. Diri sa Psalm 36 verse 3, ingon diri, the word of his mouth are iniquity and deceit, he hath left off to be wise and to do good. But lang pasabot higala nga ang mga baba nga full of iniquity is not actually wise. Karon sa Proverbs 8:33, ingon diri, hear instruction and be wise and refuse it not. But pasabot ang usa ka tao nga naminaw og instruction, siya mahimo nga wise person. Another nga verse sa Proverbs 10 verse 8, the wise in heart will receive what? Will receive commandments, but a prating fool shall fall. Ingon diri higala nga ang wise according sa Bible nag-receive og commandments, nagdawat og balaod, commandments. Another nga verse, Proverbs 13 verse 1, a wise son heareth his what? Father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. In according sa verse higala nga ang wise biblically usa ka tawo nga naminaw sa instruction sa unsa? Sa father. Another nga verse sa Proverbs 14 verse 6, a wise man feareth and what? Departed from evil, but the fool rageth and is confident. According sa Bible higala nga ang wise is usa ka tawo nga nahadlok, of course, feareth the Lord, and departed from evil. So ato makita higala nga biblically ang definition sa wise is walay iniquity and deceit sa iyang mouth, naminaw sa instruction sa Father, nag-receive og commandments, og naminaw sa instruction sa Father, and nag-depart from evil. So ang question, wise ba si Satan? According sa mga verses nga atong nakita, well, dili si wise. Nga naman, nidawat ba og instruction si Satan? Mi keep ba siya sa commandments sa Ginoo? No, wala siya ni keep sa commandments sa Ginoo. So ato makita igala nga dili wise actually si Satan. Biblically speaking, dili wise si Satan. Siguro ma-term nato siya nga satol siya, maro siya nga pagkabiing,
but he is not wise biblically. Kay gani ingon pa sa usa ka verse sa Bible, makita pud nimo na sa lahi-lahi nga mga verses nga ang usa ka wise naminaw og nagkinabuhi sa iyang napaminawan, di ba? Ingon sa Matthew 7 nga ang wise naminaw sa gitudlo og gikip ang gitudlo sa Dios. So ato nakita igala nga biblically dili wise si Satan. So atong balikan igala ang verse nga atong gibasa kanina. So kung dili ni si Satan diri, kinsa man ning gid-recommend ni Jesus nga wise serpent. Nga gusto niya ipaabot sa mga disciples nga kinahanglan mapareho mo nga ing-ani nga pagka-wise nga serpent. Ingon diri higala, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves, be therefore wise as serpents and harmless as doves. Now, kabalot nga dili na siya si Satan according sa atong na-discover so far, kay dili wise si Satan. Karon higala, so kinsa man ang nagpasimbolo ato spiritually? Well, sa Biblia higala, dunay duha ka serpent nga gipakita ang Biblia. Una higala, mabasa nimo na actually sa Exodus chapter 7, 8 to 12. Kini siya nga story higala, mabasa nimo ni, sa diha nga si Moses gisugo sa Ginoo nga muadto kang Pharaoh. Mo ning panahon nga mananghid sila sa kang Pharaoh nga mubiya sa Egypt. And so ato makita diri nga si Moses gi-instructionan sa Ginoo, kauban niya si Aaron, nga pag moabot mo dito sa tubangan ni Pharaoh, ang rod ni Aaron imuhang ilabay dito at tubangan ni Pharaoh, o niya ang rod mahimong unsa. Ka-remember mo sa story? Mahimong bitin, tama? So nahimong bitin ni Gala, to make the long story short, niadto sila, ilahang gi-cast ang ilahang rod dito sa atubangan ni Pharaoh, nahimong bitin. Pero kabalo mo unsa ang next sa story? Ang Pharaoh, si Pharaoh, gitawag pud niya iyang mga wise men, mga katong mga sorcerers niya, unya ilaha pong gihimo, naapod sila yung mga rod, unya ilaha pong gilabay, unya unsa nahimo silang rod? Nahimo pong serpent. Nakigala, doon na ba'y duha ka serpent nga ito nakita sa story? Oh yes, ang serpent sa side ni Moses ug ni Aaron, unya ang serpent sa side ni Pharaoh and the magicians and the sorcerers. Now, kabalo tayo gala nga dunay genuine diri, dunay original nga serpent nga gikan sa Dios. Ato sulti siguro nga ang serpent nga nasa Dios is kadtong naa sa serpent sa side ni kinsa? Ni Moses, kay ang Ginoo man ang nagsulti kanila, ang nag-instruct ani kanila. But notice higala nga ang serpent nga naa sa side ni Pharaoh mao ang mga nag-imitate nga mga serpent. Ilahang giawat kung unsa ang nahitabo didto sa gihimo ni Aaron ug ni Moses. Na mga tanong kay gala, do na by great imitator ni ining kalibutan ha? Usa ka being nga maayo kay mag-awat-awat? Kinsa man na? Do you think it's Satan, ang great imitator? Maayo kay mag-awat-awat? O yes, sigala, pwede niya awaton ang imong mga loved ones nga namatay na. Pwede niya awaton ang mga loved ones nato nga nipahulay na dito sa sementeryo, o niya iyahang ilaron ang kadaghanan nga sila pwede mo bisita sa atong mga panimalay. So pwede niya awaton higala, the great imitator. Sa ato nakita, na ay serpent sa side ni Jesus or sa side ni God, na po serpent sa side ni kinsa? Ni Satan. But another account higala nga ato makita diri sa Numbers 21:4-9. Kini pud siya nga story higala, mao pud ning account nga sa diha nga mga Israelites nangadto na sa wilderness, nag-journey sila paingon sa Canaan. Pag-abot na sa wilderness higala tungod kay grabe ang dalan nga ilahang giagian, grabe sila kakapoy, unya nagsugod sila og murmur. Sa diha nga nagsige sila og murmur higala, niabot sa punto nga gialaw sa Ginoo nga i-withdraw ang iyahang protection, unya dunay mga niabot nga mga fiery serpents. Sa other nga version, mga poisonous nga serpent nga gialaw sa Ginoo nga mo'y mupaak sa mga Israelites at the time because of their murmurings. So ato nga tayo migala, dunay fiery serpent nga nipaak sa mga Israelites. Unya daghan sa mga Israelites actually ang mga namatay. Daghan pod ang 50-50 ang ilang condition
tungod kay napaakan sila ato nga serpent. And according sa usang komentaryo higala, nga sa diha nga mapaakan ka ani nga serpent, kaning poisonous nga serpent, pwede ka mamatay within 5 minutes or 10 minutes. Diha dayon. But sa diha igala nga ilahan na ning na-experience ang mga Israelites, nagsige na og hangyo kang Moses. Ingon sila kang Moses, Moses, pwede ba nimo i-request sa Ginoo nga kwaon ning mga fiery serpents, kining mga poisonous serpents kanamo, kwaon ni, pwede ba i-request nimo na sa Ginoo? Then si Moses igala, ni-request pud siya sa Ginoo, and then sa diha nga iyang giampo ni sa Ginoo, do you know nga gitubag pud sa Ginoo higala? Ang ampo nila, ang request nila, but not sa ilahang expectation, pero according sa pamaagi sa Dios. Imong ma-imagine higala nga ang camp of Israel this time, daghan na nga matay, siguro daghan kay mga serpent nga naa sa ilahang mga abaga, sa ilahang mga lawas, daghan na ang nangamatay this time. Sa sige nag-request sigala, nitubag ang Ginoo. Pero wala kuwaa sa Ginoo ang poisonous serpent sa camp. Kabalo mo sa gihimo sa Ginoo as tubag sa ilahang request? Ang tubag sa Ginoo higala, niingon siya ka Moses, Moses, gusto sila mabuhi? Sige. Himui ko og brazen serpent, ibutang na siya sa pole, unya ingna lang na sila dirha, kanang napaakan tanan. Ingna sila, nga mulantaw sila aning brazen serpent, unya sila mamaayo. Wow! Imagine na daw ko igala, simple ba na nga solusyon nga gihatag sa Ginoo? Mutanaw lang sila dito sa brazen serpent nga gipahimo sa Ginoo, and then sila mabuhi. By faith, kinahanglan sila mutuo atong brazen serpent nga sa diha nga mutanaw lang sila ato, sila makaamgo og kaayuhan. Higala kung atong tan-aw ning story, naay duha ka serpent. Ang serpent nga naa sa ground, kining poisonous nga serpent nga mao ni paak sa mga Israelites, naapoy serpent nga naa sa pole. Nga gipataas ni Moses nga ang tanan nga mulantaw atong brazen serpent sa pole makaamgo og kaayuhan. Ato makita sa story higala nga dunay serpent nga mohatod nimo nga mamatay ka, dunay po'y serpent nga mohatag og healing sa imuhang pain og sa mga poisonous or venom nga imuhang naamguhan sa poisonous nga serpent. Ato nakita sa story higala nga dunay duha ka serpent. Ang serpent nga nasa ground, poisonous nga serpent, og ang serpent nga naa sa pole nga naghatag og life. Ang serpent nga sa ground maghatag og death kanato, apan ang serpent nga sa pole maghatag og life sa mga napaakan. So kinsa man kaha kadtong nagpasimbolo sa serpent dito sa pole, katong brazen serpent sa pole, kinsa ka ang nagpasimbolo ato higala? Well, ingon ang Biblia. Siguro na mo'y guess, mingon mo nga, well, si Jesus man siguro to. Pero actually, ang Biblia nag-ingon ani gala, actually, sa diha nga nakikistorya si Nicodemus kang Jesus, si Jesus mismo nag-ingon kang Nicodemus, sa diha nga nagsigis nag-istorya, niingon si Jesus kang Nicodemus sa John chapter 3, verse 14, and as Moses lifted up the what? The serpent in the wilderness, iyang gibalik ang mind ni Nicodemus, iyang gipa-remind kung unsa tong nahitabo sa panahon ni Moses. Ingon siya sa diha nga gilift ni Moses tong serpent sa pole. Unsa man tong nga serpent? Katong brazen serpent. Ingon din siya, even so must the Son of Man be lifted up. But pasabot igala ni Jesus Christ ni ini nga context, iyang giingan si Nicodemus kung kadtong serpent nga gipataas ni Moses dito sa wilderness mo'y naghatag og healing sa tanan nga mga napaakan sa poisonous nga serpent, then maupod ang himuon sa Son of Man, which is Jesus Christ. Higala, kung atong tan-awon si Jesus di ay ang nagpasimbolo ni anang brazen serpent nga maghatag og healing nganhi kanato. Ang brazen serpent nga mag-provide og life nganhi kanato higala sa diha nga napaakanta sa mga poisonous serpent around us. Nabay mga poisonous serpents around us. Doon nabay times nga napaakan na tagbitin. I'm talking about spiritually higala. Siguro wata napakagbitin diri literally, pero siguro spiritually napaakanta. Siguro doon ay daghan nga mabitin sa atong palibot nga nagsigig istorya og mga sakit nga mga words nga ni kanato nga murag sakit kaayo. Unya usahay mo ingon ta nga Lord, di ko mosimba unless naa pa na siya diha.
Di ko mo bisita sa church unless naa pa na ako makita kay sakit kaayo ang ako nga dughan tungod sa iyang gihimo. Higala usahay siguro na ay mga times nga mo ampo ta nga pwede ba kwaon na nimo sa diha? Pwede ba kwaon nimo na siya sa church kay di ko at peace kung ako na siyang makita. Kay imong balikan bitaw ang story higala. Naghangyo pod biya ang mga Israelites nga kwaon ang mga poisonous serpent, di ba? Gikuha ba si Ginoo? Wala. Unsa ang solusyon nga gihimo sa Ginoo para sila mahimo nga maayo? Wala niya kwa ang mga serpent nga nagpaka nila higala. Ang gihimo sa Ginoo ingon siya, I'd like you to understand nga ang healing mag-start when you start looking up. Ang healing magsugod higala, ang imuhang life eternal magsugod sa diha nga ikaw nisugod paglantaw kang Jesus. Higala usahay nagsigitag lantaw sa atong mga palibot. Nagsigitag lantaw sa mga poisonous serpent nga nagpasakit kanato, pero wa gyud intawon ta kalantaw sa muayo kanato sa atong mga pain. Wa gyud intawon ta kalantaw sa Ginoo nga moy muhatag og healing ani kanato higala. Do na by times nga kita spiritually dying na? Tungod kay murag grabe na gyud ang atong gibati nga mga kasakit. Grabe nga mga pain nga atong nabatian, ang heartaches nga atong na-experience. Pero higala, ingon ang Ginoo, just keep looking up. Mao na ang solution higala, mao na ang way of escape. Nga ikaw maayog, ikaw mahimo nga makaamgo og kinabuhi, we need to look upon Jesus. Gani ingon ang usa ka kanta, turn your eyes upon Jesus. Unsay sunod nga lyrics? Look full in His wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So ato makita higala nga sa diha nga mo start ta og tan-aw kang Kristo, diha magsugod ang atong pagkaayo. I don't know higala, siguro kita nasakitan, napaakan sa bitin. Nihangyo pud siguro ta, ni request pud siguro ta nga kwaon ni sila. But ang answer sa Ginoo, you need to look up. Lantaw sa taas, kay mauna ang kaayuhan. Kabantay mo sa story ni Noah. Sa diha nga gipahimo si Noah og ark. Kabalo mo, pila ka bintana ang gipahimo sa Ginoo kang Noah? Kung ikaw engineer sa ark higala, ni Noah, pila ka bintana imong ibutang? Gano may mo duha, tulo, or kung naay tulo ka bintana, asa man nimo ibutang kadtong mga bintanaa? Siguro uban moingon nga ay sa atubangan, sa kilid kay para pag lutaw-lutaw na ang barko or ang ark makita nako tong daghan nga mga naa sa palibot. Pero higala kabalo mo nga ang gihimo sa Ginoo, ang ga-design aning ark, isa ra gyud ka bintana ang iyahang gipahimo kang Noah. Asa man gibutang sa Ginoo ang usa ka bintana? Naa sa taas. Sa diya nga nagbasa ko na actual higalang, hala, grabe ka weird po sa Ginoo. Ay nga nung isa ra magud ka bintana ang iyang gihimo, unya di pagid sa tubangan, di pagid sa kilid, naa pagid sa taas. Ngano ka? And then I realized, tungod higala, panahon sa storm, panahon sa lunod, walay lain nga dapat tan-awon sila Noah, kundi didto lang sa taas. But pasabot higala, sa time nga ikaw naa sa pinaka-troublous nga imuhang gi-experience sa life. Na storms of life sa imuhang kinabuhi. Sa diha nga nag-atubang kag daghan kay mga pagsulay, walay gusto ipaabot kanimo ang Dios. Mao nang panahon nga lantaw ka kaniya. Mao nang panahon nga ikaw mo focus ngadto kaniya kay siya higala dunay gahom nga bisan pag ikaw naa sa tunga-tunga sa kagubot, kung duna kay Kristo, you are still at peace in the storm. Gani ang sa author nag-ingon, peace is not the absence of trouble, but it's the presence of Christ. Nahimo nga peaceful sila Noah because higala na ay Kristo nga ilahang gisaligan panahon sa flood. Amen? So higala panahon nga kita nagkalisod sa mga problema, nagatubang og dagko kay mga problema, don't forget to look up. Don't forget to remember Jesus. Don't forget higala nga dunay Kristo nga pwede mutabang nimo.
Don't focus on the troubles. Don't focus sa problems nga imong gitubang. Focus sa problem solver. Amen? Focus higala sa Kristo nga pwede mo provide og solution sa imong problem. Kaysa diha nga magsige tag-focus sa problem higala, wa gyud solusyon nga atong amguhan. Apan sa diha nga mo focus ka sa usa ka being nga muhatag og solution, dunay solution nga pwede niya ma-provide, then mahimo ka nga at peace when you trust Him. Gani ingon diri higala, Patriarchs and Prophets 430 paragraph 1, Moses was divinely commanded to make a serpent of brass resembling the living ones and to elevate it among the people. To this, all who had been beaten were to look and they would find relief. He did so, and the joyful news was sounded throughout the encampment that all who had been beaten might look upon the brazen serpent and live. Ingon diri, many had already died. And when Moses raised the serpent upon the pole, some would not believe that merely gazing upon that metallic image would heal them. These perished in their unbelief. Yet, there were many who had faith in the provision which God had made. Unsay naadra igala? Fathers, mothers, brothers, and sisters were anxiously engaged in helping their suffering, dying friends to fix their languid eyes upon the serpent. Pause. Kinsa kaya ang serpent ra igala? Si Jesus. Kung imong tanaw ni gala, ang mga mama, ang mga papa, ang mga brothers, ang mga sisters, they are actually helping kadtong mga kamatyunon na nga mga kauban nila didto sa camp, ilahang mga relatives, ilahang gitabangan nga mututo kang kinsa? Kang Kristo. Higala sa diha nga ila nakita nga kamatyunon na ang ilahang higala. Sa diha nga nakita nila kamot nila igsuon, ilahang mga relatives, ilahang gitabangan nga mulantaw kang Kristo. Because kabalo sila nga sa diha nga makalantaw lang ni sila by faith, sila unsay gingon perfectly restored. Mangutana lang pud ko higala sa atong time karon. Doon na ba'y times nga atong nakita nga atong higala, igsuon siguro sa iglesia, atong igsuon sa panimalay, nga kamatyunon na spiritually. Nga wa nagit siguro nangalagad sa Ginoo, nga siguro atong nakita nga murag wa nagyoy interest sa mga heavenly things. Siguro atong kauban sa iglesia, atong kauban sa simbahan, nga murag nawala na, nga backslide na. Ato ba silang gitabangan to look upon Jesus? Ato ba silang giauhag nga tutok usab kang Kristo aron ikaw mamaayo? I guess gusto sa Ginoo higala nga atong ma-understand nga sa diha nga dunatay mga kaigsunan nga himalatyon spiritually, ato silang tabangan nga makabalik sa pagpangalagad sa Dios. Amen? So daghan higala ang namatay pero naapoy na ayo the moment nga mituo sila, milantaw sila ni anang brazen serpent. Unsa man ang naa sa serpent higala nga maoy hinungdan nga mamatay man ang tao pag mapaakan. Well, kabaluta nga ang serpent naa na sila gitawag nga venom nga maoy reason nga mamatay ang tao. And akong gi-research higala, unsa day ang mahitabo sa dugo sa tao pag makombine or mabutangan og venom. Kabat akong gi-research higala, akong na-realize ug ako na-discover nga sa diha day nga i-combine nimo ang venom og kining dugo, ang imuhang dugo mahimo nga jelly. Magtibugol siya, maingana siya higala, and that's the reason nga di na maka-flow og tarong ang dugo kay wa naman siya, nahimo naman siyang jelly. Ug maupod na ang reason nga nung mo-stop ang atong heartbeat kay wa na may blood nga gapadayon og pag-circulate sa body. And sa Biblia higala ang blood is actually life. Mabitan dito mo ka ang dugo kay ngano? Ang nagpasimbolo ana is life. Kung ato tanaw ni gala, ang venom is the what? Mao ni siyang sala spiritually, unya ang kining dugo higala, mao ni siya ang atong spiritual nga kinabuhi. Subot pasabot sa diha nga makumbay ni gala ang atong spiritual life diha sa venom sa kaaway, then we will die spiritually. Mamatay ta higala spiritually tungod kay ang himuon sa sala sa imong spiritual nga kinabuhi, patyon niya ang imuhang interest, patyon niya ang imong interest sa Bible study, patyon niya ang imong interest sa pag-ampo, patyon niya ang imong interest sa heavenly things, ug ikaw mamatay spiritually. Kinsa may napaka na og bitin diri?
Siguro ang uban wala pa. Spiritual higala ingon sa Patriarchs and Prophets 431 paragraph 1, all who have ever lived upon the what? Upon the earth have felt the what? The deadly sting of that old serpent called the devil and Satan. Kinsa na pa ka nagbitin? According sa verse na igala, tanan daw. Including baka ana. Ingon diri, all who have ever lived upon the earth. Asa maka nagpuyo? Sa Mars, sa Pluto, or sa Jupiter? Nagpuyo na tanan sa earth. But pa sa batigala, kitang tanan is actually victim ni ining poisonous nga serpent. Napaakan tahigala sa old serpent nga si Satan. Kitang tanan. Dili surprising higala nga usahay kita nga mga katawhan muabot kining atong pagka matabang ang atong pagpangalagad because we are being beaten by that old serpent, ang devil. Ang sin mo'y nag-roll nga ni kanato. So, unsa man yung mga venom igala ni Satan nga mo'y mo patay sa atong spiritual nga life? Well, generally mo na siya ang sin higala. Nga naman higala? Kay ang sin mo'y mo destroy sa atong connection sa Ginoo. Ang sin higala mo'y maghatag nga ma-empty ang atong life. Ang sin higala mo'y mag-keep sa atong life nga puno sa kangit-ngit. Ang sin higala mo'y maghatag natog pain. Ang sin higala mo'y mo separate nato gikan sa Dios. But the good news is, kung ang sin mo'y magpa-separate nato ngadto sa Dios, si Jesus, ang iyang love, mo'y magpa-reconnect nato ngadto sa Dios. Amen? Si Christ tigala ang muhatag og breed sa diha nga kita na separate ngadto sa Ginoo. Gani ingon sa 1 John 2:15-16. Mao pud niya ang mga venom nga gigamit sa kaaway nga motab-ang mawala ang atuang pagpangalagad, sincero nga pagpangalagad diha sa Dios. Ingon diri sa 1 John 2:15-16, ay tulo lang akong i-share. Ingon diri, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So atong ibutang na siya higala, number 1, una nga venom sa kaaway is pride. And we know higala sa atong na-discover kagabi nga ang pride is one of the dangerous thing nga mo'y hinungdan nga wala nakarepent si Satan because of pride. Unya ang pride po hinungdan higala nganong gi-cast out si Satan sa heaven. Ang pride po hinungdan nganong wa pud kabalik si Satan dito sa heaven. So pride is actually a very dangerous thing nga gusto sa Ginoo nga di ni mo reign sa ato nga life. Nganuman, ingon sa usa ka commentary sa Amazing Grace 297 paragraph 2, ingon siya, pride and the love of the world are the what? The snares which are what? So great a hindrance to spirituality and a growth in grace. So higala ingon dira sa commentary nga ang pride is actually usa ka butang nga sa diha nga mag-reign sa imong life, mao ni ang mubabag sa imong pagtubo sa imong spirituhanon nga pagkinabuhi. Another nga quotation ingon sa Faith I Live By 68 paragraph 5, whenever pride and ambition are indulged, the life is what? Marred. For pride, feeling no need, closes the heart against the infinite blessings of heaven. Pala yung regala sa Sons and Daughters, Trinity 1, paragraph 4, pride feels no need, and so it closes the heart against Christ and the infinite blessings He came to give. There is no what? No room for Jesus in the heart of such a person. So, pasabot higala, ang pride, mupahawa or mupabugaw sa presence ni Jesus sa atua nga life. Kung naay pride higala sa atong life, di nato need si Jesus. According sa atong gibasa, nga i-close niya ang heart sa pag-enter ni Jesus. I-close niya ang heart sa humility. I-close niya ang heart sa forgiveness. I-close niya ang atong heart nga mupasaylo sa uban. Higala, mao nang himuon sa pride. And that's one of the reason nga nung si Satan wa gid nangayo og pasaylo, because of pride. And we know that higala, ato nang na-discover, ato nang natunan, pipila na ka mga years sa atong pagpangalagad, we know nga isa na siya sa reason nga nung si Satan nalaglag. So number 1, pride. Usa sa venom sa kaaway. Number 2, lust of the eyes. Kining lust of the eyes, higala, mo ni kasagara nga naghatag og daghan kay mga diversion
sa atong spiritual journey. Gani igala kung imong tan-awon karon in reality daghan nga mga entertainments karon sa atong kalibutan nga maunay nag-divert sa ato ang focus nga unta didto sa Ginoo. Gani ang mga social media nga mga platforms igala, I mean good ang social media, makaimo ta sa pag-minister sa social media, apan igala night time nga murag na indulge kita sa social media unya wa nagay ta nakahimo sa pagtuon sa atong mga balaan nga kasulatan. Mas daghan tag time sa social media than sa pag-read sa word. Then sa pag-study, sa pag-pray, daghan tag time, pila ka hours atong gi-spend sa mga social media, apan gamay ra ang atong gi-spend nga time sa word. Na ako'y nabasa nga usa ka higala, nabasa po sa internet, unya nag-catch akong attention. Ingon diri. You can read it with me. Ingon diri. They lie on the table side by side, the Holy Bible and the TV Guide. One is well worn and cherished with pride, not the Bible, but the what? The TV Guide. One is used daily to help folks decide, no, not the Bible, but the TV Guide. As the pages are turned, what shall they see? Oh, what does it matter? Turn on the TV, so they open the book in which they confide, no, not the Bible, but the what? The TV Guide. The Word of God is seldom read, maybe a verse before they fall into bed, exhausted and sleepy and tired as can be, not from reading the Bible, from watching TV, so then back to the Bible side by side, lie the Holy Bible and the TV Guide, no time for prayer, no time for the Word. The plan of salvation is seldom heard, but forgiveness of sins so full and free is found in the Bible, not on TV. Sa ito makita rigala, wala dili man ko against yung tanaw tag TV gala, pero ang point lang actually sa gibasa nato, na at times nga murag wa na gyud ta nakahimo sa pag-spend sa atong mga Biblia. Unya atong na prioritize sigala kining pagtan-aw sa TV. Actually daghan kay mga programs nga pwede ta malantaw nga makapa-encourage sa atong spirituality, nga makapa-boom sa ato ang spiritual nga life. Gani usa ka research sigala nga imong makita sa internet, impact of television on children. Television builds character and personality and even has the power to change attitudes and perspectives towards life. And I don't know, higala nga kitang tanan mo agree nga kasagara ang atong matan-aw sa TV is kining mga senaryo nga murag violence kaayo na ay puno sa mga lust, puno sa mga lahi nga mga sin higala nga mo encourage sa mga sex drive sa tao. Sa ato makita nga naagid diya ang lust of the flesh. Mao na higala isa nga gigamit ni Satan, lust of the eyes. Number 3, lust of the flesh. Ingon diri higala, then I say, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Unsa ni? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, unsa pa na? Hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresy, inveighings, murders, drunkenness, revelings, and such like. So kining lust of the flesh, igala ato makita nga any nga mga thing nga maoy nagpa-work or nagpahatag nato igala nga mas mutaas ang ato ang emotion, lust of the flesh, maoy nagrule sa atua nga life. Ini nga Ginoo, these are the work of the flesh. Ato makita ni siya gala sa world in general ang love of the flesh, ang lust of the flesh. So gala ato makita nga kining mga gigamit sa kaaway, mupatab-ang sa atong pagpangalagad diha sa Dios. Mupatab-ang sa atong pagbasa sa Biblia, mupatab-ang sa atong interest sa mga butang nga langit nun. And the question is, posible ba higala? Nga siguro naata sa church. Posible ba nga naata nagsimbata matag midweek, vesper, and Sabbath, but ang atong life is full gihapon sa venom of sin. Posible ba na? Possible ba higala nga maybe we are going to church but ang atong life is full sa venom sa kaaway. Unya ang atong heart is naay problem nga kinahanglan og heart surgery. Higala, ang taong kinahanglan og heart surgery is ang tao nga
ka-acknowledge or iyahang na-understand nga siya dunay heart problem. Serious heart problem nga kinahanglan og heart surgery nga only ang surgery ang makahatag og kaayuhan sa iyaha nga kasing-kasing. Spiritually speaking, higala, I don't know kung ikaw ba nanginahanglan og heart surgery or kamu ba or kitang tanan nanginahanglan ba og heart surgery. Personally nanginahanglan ba tag heart surgery higala, but personally ako makita nga siguro ako nanginahanglan pa og deep nga heart inspection and heart surgery para mahimo nga ang spirit or ang bago ang kasing-kasing mabutang sa Ginoo sa akoa nga life. Siguro naatay mga problems higala sa atong heart. Ang mga venom sa kaaway naa siguro sa atong heart. Napaakan siguro sa venomous nga serpent nga atong natun-an. But I'd like to tell you something. Nga dunay brazen serpent. Si Jesus ang muhatag nato og kaayuhan. Si Jesus ang mo-provide og escape sa atong pagkaulipon sa sala higala. It's Jesus that will destroy the connection nga naa nato ngadto sa sala. Si Jesus ang mag-keep sa atong life nga strong. Si Jesus ang mag-keep sa atong soul nga brighten. Si Jesus higala ang maghatag nato og healing, and si Jesus ang mag-reconnect nato ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Jeremiah 17 verse 9. The heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? And so to understand nga nga atong heart. But naay gusto ipaabot ang Ginoo kanato karong gabi. Akong acknowledge nga na atong heart, dili surprising nga usahay ang atong heart, ingani ang himuon, ingani atong mga actions, because that's naturally nga ang atong heart. Ang atong heart is deceitful and above all things, desperately wicked. Pero ingon ang Ginoo higala, kay nakita man niya nga ingani atong heart. Ingon siya, I will give you a new heart. Amen? Ingon siya, a new heart also will I give you. Kinsa ang muhatag og new heart? Si Jesus higala, ang Ginoo, ingon siya, and a new spirit will I put within you, and I will what? Take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Ingon pa, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment, and do them. Higala, nagsaad ang Ginoo. Nakita nako imong heart nga grabe ka hard. Nakita nako imong heart nga grabe ka puno sa venom of pride, venom of selfishness, venom of different nga mga sins nga naadira. Ako nang na-understand. Kakita ko ana. But here's my promise. I will give you a new heart. I-surrender na imong heart kanako, and I will give you a heart nga dili na ingana. A heart nga puno og love, a heart nga puno og humility, a heart nga bag-o na kaayo. Amen? Naghandom ang Dios igala nga kita mahatagan og bag-o nga kasing-kasing ang pungutana, naghandom bata og bag-o nga kasing-kasing. Naghandom bata nga kita pod makaamgo anang kasing-kasing nga pareho kang Kristo. Kinsa ang wise serpent sa ato natun-an higala? Ang ginasulti sa Ginoo diri. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as what? Serpents and harmless as doves. Wala lain higala nga wise serpent sa Biblia nga ato natun-an kundi si Jesus Christ. Wise actually si Christ. Ngano man, si Christ nag-receive sa instruction sa Father, iyang gi-keep ang commandments sa Father. Wise sala si Jesus. Ika ng Biblia, hearers of the word and not doers only is equals wise. So si Jesus higala is the wise serpent nga gi-recommend ni Christ ngadto siyang disciples, ang simple ginaingon lang sa Ginoo ngadto kanila, be wise as me. Wise as Jesus. The way mo deal si Christ sa tao is very wise. The way siya mo deal sa imuhang hard nga heart is very wise. The way siya mo deal sa imuhang salvation, very wise. Higala, nabasa na ako gani sa commentary, si Judas, sa diha nga si Judas higala, gi-betray niya, gi-deny niya si Christ, gi-betray niya si Jesus, wala gyud gi-speculate ni Jesus ang sin ni Judas. Grabe ka wise nga pagdeal ni Christ kang Judas higala. Iya pang gihugasan ang tiil ni Judas, kay gusto pagid niya unta nga si Judas magrepent. Jesus is the brazen serpent. Jesus is the serpent nga maghatag og kaayuhan. Ingon sa Matthew 9 verse 12,
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not what? A physician, but they that are sick. Higala karon siguro kagabion na ato na-realize nga we are sick. Naatay problem sa heart. And siguro ikaw naghandom nga makaamgo ka og heart surgery. Higala, si David, usa ka king, ordained king sa Ginoo. To make the long story short, si David higala nakasala. Sa diha nga nakasala si David higala, dagan actually nga mga times nga si David nahimo nga strong in the Lord. Naay mga times higala nga nahimo niya nga faithful kay sa Ginoo, pero niabot gyud sa punto nga ang pagka-faithful ni David higala niabot sa punto nga iyahang gihimo ang sala ngadto kang Bathsheba. And sa panahon ni higala nga yan nahimo, niabot si Nathan, naghatag og parable si Nathan ngadto kaniya, unya niingon siya nga patyon na nga dapat patyon ng tawhana kay iyahan ang gihimo. Ug niingon si Nathan, David, ikaw tong tawhana. Sa diha nga na-understand ni David higala, sa diha nga yan nasabtan nga siya ang gibot pasabot ni Nathan. Kabalo mo unsay reaction ni David? Si David higala naglong nga ma-forgive. But beyond pagid sa forgiveness ang iyang gilong. Kaya nga noon sa ang prayer ni David, ingon si David, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Higala si David, yes, nakasala. Gusto siya mapasaylo, but beyond pa na higala, niingon siya, dili lang forgiveness ang gikinahanglan. I need a clean heart. I need a new heart. Kay para di na nako mahimo pag-usap kung unsa akong gihimo ngadto sa akong Dios. Higala David long for a new heart beyond forgiveness. Gusto siya nga mabago iyang kasing-kasing, mabago iyang kinabuhi, mabago iyang pagtagad, mabago ang iyang pagdeal sa mga tao. He longs for a new heart. Higala si David naghandom nga matagan og bag-o nga kasing-kasing. Before I close, doon ay usa ka story higala sa usa ka amahan ug anak. Kining anak higala naghandom nga makahuman siya sa iyahang kurso. Usa ka doktor unya special niya ang pag-opera sa kasing-kasing. Nag-graduate siya sa elementary, nag-graduate siya sa high school, niabot po sa punto nga nag-graduate siya sa college. Pag-abot gid higala nga naka-graduate na siya, nahimo siya nga popular, daghan na siya gipang operahan, mga kasing-kasing daghan ang mga naayo nga dunay heart problem. Apan niabot ang punto higala nga ang iyahang pag-opera mahimo nga usa ka intense and pressure nga pag-opera tungod kay ang iyahang kaugalingon nga amahan nagkasakit sa kasing-kasing. This time, dili na pariho nga pag-opera ang iyang himuon sa uban nga mga tao nga iyang na-operahan before sa iyang pag-opera sa iyang amahan. Tungod kay nakataya ang kinabuhi sa iyahang amahan nga iyahang gihigugma. Ako may imagine higala sa diha nga iyang nakita nga iyang amahan kamat yun na tungod sa heart problem. Iyang operahan kini higala dili lang sa ordinary nga pag-opera, apan pag-opera nga nagalatay ang gugma sa iyang mga kamot kay aron nga ang iyahang kamot dunay gugma sa pag-opera ug aron maayo ang iyaha nga amahan. Full of love. Paningkamutan tanan niya nga mga skills iyahang gibuhos dito tanan ang iyahang natun-an para lang gyud maayo ang iyahang amahan tungod kay nahigugma kaayo siya sa iyahang amahan nga mooy nagpahuman kaniya. Higala, kabalo ba ta nga si Kristo na ningkamot pod nga ikaw iyahang maoperahan. Naningkamot si Kristo higala nga ikaw maluwas, nga ikaw mabago. Naningkamot si Kristo nga ang kasing-kasing nimo nga napuno sa sala, iyahang mahatagan og kabaguhan. Iyahang mabutangan og bago nga kasing-kasing aron ikaw higala dili maklaim ni Satan. Kay panahon higala nga ang atong sala atong gikip, pwede ta i-claim ni Satan nga di man na imuha Ginoo, akuha man na. Tungod ani nga mga sala ang gihimo, apan sa diha nga imo i-surrender imong life, imong heart kang Jesus, mudo pa si Kristo kanimo magmingon. Yes, nakasala na siya. Apan iyang gisurrender yang heart kanako, ako ang nag-opera anak kaniya o karon ako moingon,
worthy na siya nga mosulod sa gingharian nga akong giandam. Higala, kung di nato isurrender ang atong heart kang Jesus, then walay mahimo si Jesus pagdupa, pag-defend nato sa heavenly sanctuary. But this is our hope. The only person, the only being nga mo-proclaim nga ikaw maluwas ug makasulod ug makaamgo sa kinabuhi nga way katapusan, walay lain kundi si Kristo ug si Kristo lamang. That's why we need to know Him. That's why kinahanglan nato i-surrender tong heart kaniya higala aron siya na mismo ang maingon, Father, Father, my blood is sufficient for this man. Iyang gi-surrender nga akong dugo sa cross mooy nag-ayo kaniya. Ako ang brazen serpent, nituo siya kanako. Ako ang brazen serpent, ang muayo kaniya, mupahawa niya ng mga sala siyang kasing-kasing. Ako siyang butngan o bag-o na kasing-kasing. Gala karon nga kagabion atong na-realize kung unsa ka need og heart surgery ang atong life, ang atong heart. Before I finally close, I'd like to ask my friend to sing this song, Purify My Heart. Kung samtang ka mo paminaw niini nga song higala, you can talk to the Lord and you can surrender your heart to Jesus aron iyang ma-purify ang imuha nga heart this evening. Mga higala, purify my heart. Before I close, siguro na tayo struggle sa pag-surrender sa tong heart kang Jesus. Do you know nga even ang atong prophet nag-pray this kind of prayer. Ingon siya, Lord, take my heart, for I cannot give it. It is thy property.
Keep it pure, for I cannot keep it for thee. Save me in spite of myself, my weak and Christ-like self. Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere where the rich current of thy love can flow through my soul. Higala even Ellen White, naghandom nga mahatagan o bag-o nga kasing-kasing. Is it your desire nga mahatagan or maglong og new heart, magpaopera sa Dios sa usa ka spiritual nga surgery aron iyahang makuha tanan nga mga venom nga naghimo og problema sa atoa nga kasing-kasing? If that's your desire, pwede pagkita sa pagtaas mo kamot kung ikaw naghandom higala nga magpaopera sa Dios. Amen. Magampo ta. Dalay ko ng mga Dios. Yes, daghan nga mga times ngawa namo na surrender ang among heart nga na kanimo. Lord, take our hearts, for we cannot give it. Keep it pure, for we cannot keep it for thee. Lord, you know kung unsa kagahi ang among kasing-kasing. Kung unsa kadaot kini nga kasing-kasing, ug unsa ka makasasala kini nga kasing-kasing. We need a heart surgery. O Lord, operahi ang among kasing-kasing, bag-uha kini, butangi og bag-o nga kasing-kasing, aron kami makahimo sa pagkinabuhi na dunay kasing-kasing nga pareho kang Kristo. O Father, tonight, take our life and let it be consecrated, Lord, to Thee. This is all our humble prayer. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.